Hello Libra, welcome dito sa last week of April reading mo. Yan, maraming salamat Libra sa iyong laging pagsubaybay, suporta. Kung bago po kayo dito, please don't forget to like, share, follow, or subscribe. Personal readings, mag-PM lang po kayo sa aking Facebook page. Balak nyo mag-avail ng reading services ko or mag-inquire. Link at details na kasulat sa description below, pakibasa na lang. Meron kang foresight and careful planning. Ayan, si Metal Ship. Ito, may mga bagay ka dapat paghandaan. Take note, foresight and careful planning. Kailangan talaga, mabusisi yung pagpaplano mo dito. Kumaga, malayong-malayo pa lang. Okay? May sinasabi dito, kailangan mong paghandaan. Kailangan maging strategic. Kaya nga importante yung pagpaplano. Kumbaga, dapat malayo pa lang na napag-isipan. May plan A, may plan B. Nasa tamang track ka, pero importante rin yung strategy. No? Yung step by step, yung mga plano. Okay, ang mo dito, ang ibibigyan mong focus ay yung long term, no? Kumbaga, yung vision mo, no? Dapat nandoon sa kung ano yung mga pwedeng ma-encounter in the future and then yung long term. Okay, hindi naman kailangan mag-rush, pero ibig sabihin, if you have the opportunity, the time now, na paghandaan yung mga dapat paghandaan in the future, mas maganda, no? Mas maganda kung syempre iba yung napag-isipan 'di ba, kaysa yung yung bara-bara. Okay? So preparation is key para sa iyo ngayong 4th week, no? Pwedeng iba may mga preparations kayong gagawin itong last week ng April. Hindi ko alam kung tungkol saan 'to. Pero may mga binabanggit dyan na para sa future, para sa long term. Convention, Libra. Pwedeng iba confine na kayo sa ganitong klaseng, routine na parang paulit-ulit. And some of you pwedeng nagkakaroon kayo ng burnout, boredom. No, parang feeling ninyo there is lack of variety, feeling ninyo Libra there is lack of excitement ngayon sa buhay ninyo. Halimbawa, monotonous, araw-araw, trabaho na lang, trabaho. Okay? Parang iba naka-confine, nakulong na kayo sa ganitong sistema, or nakulong na kayo sa ganitong nakulong kayo sa ganitong place or situation, no, na naghahanap nga kayo ng pwedeng wala kayong pahinga, walang kalayaan dito. Hindi ninyo magawa yung gusto nyo kahit naisin ninyo. Oo. Para kayong natrap sa ganitong rut, no? Ayan. So, hindi ko alam if this is a relationship, a career, or kabuhayan, estado ng kabuhayan mo wherein hindi ka makaalis sa ganitong klaseng state. No, basta ang dito is, para ka natrap doon, nakulong, unable to break free of this pattern, no? Kung ano man itong kinatrapan mo rito, no? Tignan natin yung love life mo, Libra. Pwedeng yung iba dito, parang ang sinesecure ninyo is yung kabuhayan ninyo. Paano yung future, paano yung
paano yung magiging source ng income, kabuhayan. Some of you parang ang iniisip ninyo in the long term is yung tirahan ninyo. No? Paano kayo makakapagpundar ng bahay. Yung mga ganyan. Kasi pwedeng yung iba hindi nyo pa na-secure yan. Pwedeng sa ngayon wala pa kayong naipundar na bahay. So iniisip nyo paano pag tumanda kayo, nag-retire kayo, ganyan-ganyan. No? Kasi meron ditong mga bagay na dapat ngayon pa lang Libra, pinagpaplanuhan mo na. No? Huwag mo nang hintayin dumating yung time na yun. Yun yung nakikita ko dyan. Past lives, no? Etong person na to, pwedeng past person. Pwedeng nakilala mo na siya before or nagkaroon kayo ng history. Basta meron kayong history nitong person na to. Sinasabi dito, you have known this person before. Pwedeng soulmate mo raw siya. Wow. No, siguro may encounter with a past person. Pwedeng may past person na babalik sa buhay mo, Libra. No? Pwedeng it's meant to be. Soulmate mo daw, posible. Okay, yan. So, may encounter with a past person na may or merong pagbabalik, connection, reconnection with a past person na posibleng soulmate mo. Tingnan pa natin yung mga paparating sa yung iba, Libra. Nako, self-delusion, Libra. Pwedeng may mga ano ka dito, yung mga unrealistic na mga nai-imagine. No? Ikaw pwedeng this is your own making. Self-delusion, alam mo naman siguro yun. Kumbaga, ano yung term nila? Halimbawa, yung iba akala nila, feeling nila may gusto sa kanila in person, pero ang totoo, wala naman. Ilusyonada, parang ganon, diba? Ayan, baka may mga ganyan kang, pag-iisip. Etong last week ng April. Basta beware dito maging aware ka, ano yung reality versus fantasy, illusion. Siguro ano mo yung isip mo, maging na dapat doon ka lang sa realistic, no? Kumbaga, wag masyadong mag-imagine ng hindi na, ano mo yun, yung mga hindi naman posible. Pwede ka namang mangarap, pwede naman tayong may mga schemes tayo, goals, pero iba kasing self-delusion Kagaya nga nung binabanggit ko, yung akala mo may gusto sa'yo, pero wala naman. Diba? Siguraduhin mo na itong mga iniisip mo may proof ka, totoo ba talaga yan, or illusion lang. No, minsan kasi tinitrick din tayo ng isip natin Obstacles to overcome, Libra. May mga challenge ka ngayong last week. Ano man yung kakaharapin mo, mukhang may mga challenges, no? Ayan na nga. Pero huwag ka mag-alala kasi mare-resolve to. Ayan, you have problems to be resolved, no? Marami kang kakaharapin. May mga sagabal, no? May mga problema, challenges, pero huwag kang mag-alala, mare-resolve mo naman daw dito with the ink pot. Okay? Maayos mo naman yung mga sagabal na yan at mga problemang yan. Importante lang talaga dito, Libra, pagpaplano. Yung maging strategic ka dyan sa pagpaplano. Malayo pa lang, no? Careful planning and foresight. Kumbaga, dapat, may mga naiisip ka na, what if magkaganito? Diba? Kumbaga, malayo pa lang, pwedeng, may mga scenario ka na rin naiisip. Para rin may preparation, may pagpaplano, no? Hindi para mag-overthink, kundi maging prepared lang. Kasi at least, you have the Wheel of Fortune. Ganda. So,
Expect mo, Libra, na mayroong mga pagbabago for sure. Itong last week. The Tower, nako, ito na yun, no? Ito na yun, yung mga realization mo, Libra, na merong self-delusion talaga, oh. Ito yung mga bagay na akala mo ganito, ganyan, pero masyashock ka, hindi pala. Nagkakamali ka pala, Libra. So, may mga realizations, may mga unexpected na ano dito, changes. Oo, changes to. Tower, yan, oh. Pero this is for the better, this is for your own good, Libra. Ano man yung mga dala-dala ni Tower ditong panggulat sa'yo for sure. May mga panggulat na hindi mo ine-expect. Pero may dalang magandang pagbabago yan, no? Makokot unprepared ka dyan, pero ano, it's for your good, Libra. Kung ano man yung mga ano na yan. Dala ni Tower moment, tsaka ni Wheel of Fortune. Nakikita ko na mag-i-improve din yung mga bagay-bagay. Mapapalitan ng maganda, mas better. Ito na nga yung mga isipin, Libra. Sa tingin ko nga may mga problema. Dami mo sigurong dapat problemahin itong last week. Pero sabi nga ng dalawang cards mo dito, ano pa man yan darating na obstacles na yan, problems, mareresolbahan mo yan, Libra. Yun yung maganda. Kaya nga siguro may Wheel of Fortune. Seswertihin ka pa rin. Magagawan pa rin ng paraan. Masusolve yung mga issues, yung problema. Magkakaroon ng magandang changes dito. At para sa closing message ninyo, you have simplicity. Ganda naman. Simplicity. Like a Zen garden. Simplify in your own world will bring you a simplicity in your own world will bring you peace and clear your mind. You can create a serene home and surroundings. Start by adding small things such as plants, flowers. Declutter, sabi ko na eh. Declutter the space around you. I clear my space and introduce simplicity. So, kailangan maging minimalist, Libra, etong last week ng April. Yung mga hindi naman ganun ka-importante, do not clutter your mind with those. Ang itend mo lang, ang bigyan mo ng attention, focus on what is important at the moment. No? Huwag mo munang problemahin huwag mo nang guluhin yung isip mo sa past, huwag ka magka-anxiety or paranoia about the future. Pero yun nga, kailangan mo maging strategic, wise, na mag-prepare, mag-plan, pero do not overdo. Huwag excessive. Yung tama lang. No? Sabi dito, may mag-declutter ka, yung mga hindi kailangan tanggalin eh. So, whether nagki-clear up ka ng space sa isip mo, nagtatanggal ka ng mga unnecessary na mga isipin. Kasi may mga overthinking ka rito, Libro. Pwedeng naka-clutter din yung isip mo, kaya ako nasabi, pwedeng pwedeng sa mind, or pwedeng sa bahay. Simplify mo lang. Maging minimalist, simplify. Huwag gawing complicated yung mga sitwasyon, yung mga bagay-bagay, yung pag-iisip. At mag-declutter. Okay? Yung mga hindi na kailangan dyan na gamit, pwede rin. Take care. God bless, Libra.